programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Vice Mayor Luis Leosala Jr., Pilar, Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. And nag-get support force, bigdiman po sa probinsya kan Sorsogon, sa tulong distrito kan Syudad kan Sorsogon, East, West and Bacon District, Sorsogon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po granay sa programang Kaagapay sa Umaga. Sa granay tabi, solo flight kita. Si Jojo Lascano po ang sa inyong likod. Sa kuya Pato si Miska Kimansera. May pigmamatay patabi sangon niya na aldaw. Sa granay tabi, bakula na ang pag-urulayan tangon niya ng mga panahon na ini. Siling man ang mga panawagan kan mga membro asin mga kliyente kan Jade Real Estate Marketing sa saindang mga hinaing sa CEO o sa bilog na kumpanya kan Jade Real Marketing pag-urulayan ta, no? Siling man ang problema mo po sa programang Batidanay pinamumunuan tabi ni Miss Amy. Ano ang apelido kayo ni Miss Amy, ano? Haramon ta, no? Kay pinagdarama lang kita, nakaulay pa sa mga membro kayo ni ang manungod sa Batidanay Project. Ini isang lokal na gobyerno dito po sa Syudad kan Sorsogon, ano? Siring man, ang pagbubukas eskwela kaso hapon, ano ang nangyari? Ano ang mga kaganapan? Iyon naman po ang mga trending sa ngunyan, ano? Siring man, Diyos maray na aga po sa gabos ng mga sa tuyong mga sponsors digdi po sa programang Kaagapay sa Umaga, digdi po sa Bicol TV Sorsogon, siyempre ang Gubat St. Anthony Cooperative sa Gubat Sorsogon Morning and Starboard Inn dyan po sa may Borabod Sorsogon, ang Computer Communication and Development Institute ang CCDI, ano, Third District Restaurant, JJ Solar Lights Trading, Angel Resort, Christina's Hotel and Resort, Jade Real Estate Marketing, Blue Bar and Resto, Next Resto Bar, Hershey's Resto Bar, Sorsogon 2 Electric Cooperative. Siring man, atid man po sa inyong programang ini ni ASEC, DSWD Attorney Ronnie Escudero III, Tatak Escudero, Tatak Servician, no? Atid man po sa inyo ni Honorable Attorney Glenn P. Olves, City Councilor, Bacon District, Sorsogon. Kay Honorable Renalyn May Duca, City Councilor po, Tuot sa West District, Sorsogon, ano? Folleros Botox Builders and Design, SM City, Sorsogon, Honorable Sammy Rialuyo, Barangay Kapiteng Kabidan, Sorsogon City, and sa gabos po, nasa tuyang mga sponsor dito po sa Bicol TV Sorsogon. Diyos maray na aga po kay Konsihala Matip Perdigon, mamatiyon ang problema tan sa tuyang mga constituentes, ano? Kay PJ Rabanilla ang konsihal na permi yadi na nanganing maghatag nin paninerbisyo basta konsihal kan West District PJ Yadina Rabanilla.
bago kita magawatok sa ating mga programa, inutunta po na ang mga baretang nakalaptad digdi po sa luwas usin sulod kang sa tuyang probinsya Sorsogon. Solar power plant sa Castilla tuloy na pangaharas sa hanay ng media sa Masbate, inihayag ng armas o media at artista at manunulat ng sambayanan. Bagong kalsada sa bayan ng Pilar, Sorsogon, pinasinayaan. Ulat sa pamayanan ni Mayor Tio Mayor Gordola sa Bulan, inilahad. At ang mga balitang yan ay hatid po sa inyo ng Polyeros Botox Builders and Design, Beata Beach Resort, Sias Beach Resort, at Honorable Luis Liosala Jr., ang Vice Mayor Luas Luhot. Ini po ang konsehal, Vice Mayor po, Campilar, Castilla, Sorsogon. At sa kabuuan po ng sa tuyang mga pagbabareta, solar power plant sa Castilla tuloy na. Kauna-una ang solar power plant, isinusulong ang progresibong Castilla, tulong sa ekonomiya, kalikasan at dagdag trabaho. Masayang inanunsyo ni Mayor Bong Mendoza na magkakaroon ng isa pang groundbreaking ceremony sa ating bayan sa July 30, Martes alas 9 ngayong umaga po yan sa Barangay Loreto ng 30 megawatts Castilla Solar Power Plant na programa ng Equator Energy Corporation katubang ang buting mayor. Ang 30 megawatts Castilla Solar Power Plant na proyekto ng Equator Energy Corporation ay magsusupply ng maayos na kuryente hindi lamang sa bayan ng Castilla kundi sa buong probinsya ng Sorsogon. Malaking tulong din ang proyektong ito na mabawasan ang bayarin sa kuryente at makakapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Bukod dito ay maaari ding maging tourist destination ang nasabing solar power plant. Ang Castilla ang una at nag-iisang munisipalidad sa buong Sorsogon na magpapatubad at magsasagawa ng proyektong solar power plant. Ito ay naisakatuparan dahil sa sipag, suporta at patuloy na pag-imbita ni Municipal Mayor Bong Mendoza ng mga investor tulad ng Equator Energy Corporation na pwedeng makatulong at makapagbigay ng magagandang proyekto sa ating bayan. Ito ay ayon po kay Mayor Bong Mendoza na napakaling tulong at impact nito sa ating bayan, lalong-lalo na sa ekonomiya, kalikasan, turismo at maayos na supply ng enerhiya. Iniimbitahan po namin kayo lahat at makiisa magiging parte sa aming first na project dyan po sa bayan ng Castilla, Sorsogon. Ayan mga kaibigan, kauna-unahan lagi na lamang po napupunta sa munisipyo ng Castilla. Nitong nakaraang linggo, nagkaroon din po ng inauguration para po sa pabahay ng national project po ni Pangulong Bongbong Marcos na ginawad po dyan sa munisipyo ng Castilla, dyan po sa Barangay San Isidro. Almost 8,184 ang magiging beneficiaries nito na napakalaking proyekto yan. Ito ho ang pinakamalaki na proyekto sa buong Pilipinas. Pangalawa po ito dito po sa Bicol Region, sa pinangunahan po ng Kamsur, kung saan inadapta po ang magiging anak ng Kamsur si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, At dito naman po sa Castilla, pangalawa po ito sa buong Kabikulan. Parent Leaders and Mental Health Activities sa Sorsogon Provincial Gym isinagawa kasuhapon sa Lunes. DSW nabigay na food packs sa First Provincial Parent Leaders and Mental Health Activities sobra o mahigit sa 700 katao ang nabigyan ng food packs ng DSWD na nag-attender o naging presensya sa First Provincial Parent Leaders and Mental Health Activities sa Sorsogon Provincial Gym Lunes, Hulyo 29, kung saan naging special guest sila City Mayor Esther Hamor at Provincial Administrator Eric Ravanilla. Bilang kinatawa naman ni Governor Buboy Hamor, kasama sa putpog sambigas, biscuits, kape at iba pa, at binigyan din nila Mayor Hamor at Governor Buboy Hamor ang pagkakaisa ng mga kababaihan para sa kauunlad ng bayan. Ito po yung yata ang mga parents leaders kung saan may mga barabarangay ho tayo, di ba? Yan po ang sa may mga 4-piece. Ito yung mga presidente nila o namumuno po sa kanila. Ang mga magulang ay andun po. Andun po para mag-attender ng nasabing programa ng DSWD. At bagong kalsada sa bayan ng Pilar, Sorsogon, Pinasinayan. Kahapon sinagawa ang groundbreaking ceremony ng bagong kalsada na magdudugtong sa Barangay Bayasong at Barangay Malbog sa bayan ng Pilar.
Presente mismo sa nasabing okasyon sina Governor Edwin Buboy Amor, Vice Governor Junjun Escudero, Mayor Caroline C. Reyes, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr. at board members, Sangguniang Bayan members ng Pilar at mga barangay officials. Ang nasabing kalsada ay habang 11.5 kilometro, may 3 tulay at isang box culvert na nagbibigay benepisyo sa mga barangay ng San Jose, Esmeralda, Inang, Dinablan at Del Rosario. Gayon din sa mga barangay ng Bantayan, Pangpanglungib, San Rafael, Dapdap at Calpe na pawang dumadaan pa sa bayan ng Castilla. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng Provincial Government of Sorsogon at ng LGU Pilar. Samantala, nagpasa naman ng resolusyon sa Municipal Councilor Celso Lau Jr. bilang pasasalamat sa nasabing proyekto kung saan inaprubuhan ng buong konseho. Ayan na po, isa na naman pong groundbreaking ang ginawa sa pagbubukas at pagbibigay ng kalsada dito po sa probinsya ng Sorsogon ay sinagawa po dyan po sa bayan ng Pilar. Congratulations po sa lokal na pamahalaan ng munisipyo ng Castilla at syempre sa ating mahal na ama ng probinsya ng Sorsogon, walang iba kundi si Gobernador Edwin Buboy Amor. Congratulations po sa inyo, at sa ngulat pamayanan ni Mayor Pio Magwardola sa bayan ng Bulan inilahad. Ayan naman, tunay ngang ang paggobyerno ay bumababa sa pamayanan, inilalapit dito ang pamahalaan sa mamamayan. Bit-bit ang mga butihing konsyal ng Sangguniang Bayan, bumaba ang ama ng bayan, Mayor Tio Mayo, sa mga barangay ng Zone 1, Zone 8 at San Vicente upang mag-ulat patungkol sa mga programa ng 7K ng probinsya ng gobyerno na pinagsamang proyekto ng Kapitolyo at ng munisipyo para sa mamamayang Bulalinyo. Ayan. Pagkakataon na rin ito upang ipagmalaki ng ating alkalde ang mga ayudang gawad mula sa pambansang pamahalaan at ng pandalawigan. Dahil ito sa panggogobyerno tultol at lokal na pamahalaan, buong puso ding ipinaalam ng ating lingkod bayan na ang Bulan ay mayroon ng Seal of Good Financial Housekeeping at ngayong taon, kandidato naman tayo para sa prestiyoso at pinakamataas na pagkilala mula sa DILG. Ayan, yan naman po ang ulat mula doon na nakuha natin at nakalap sa bayan na Bulan, Sorsogon. At kanina nga po nabanggit po natin na ang ating mga kasamahan sa media diyan po sa lalawigan ng Masbate kung saan nakakaranas po ng harassment mula sa lokal na gobyerno na itinuturo ay si Gobernador Masbate Governor Antonio Co ang mga nasa likod nito. Babasahin ko po ang pahayag ng Armas. Pahayag ng Armas Masbate sa nangyayaring media harassment sa mga media sa Masbate. Pahayag sa media artista at manunulat ng sambayanan Masbate Armas, Hulyo 26, 2024. Paninikil sa mga kritiko, desperadong hakbang ni Masbate Gobernador Co para makapanatili sa kapangyarihang malinaw na si Gobernador Antonio Co ang nasa likod ng pagsasampa ng gawa-gawang kaso sa mga lokal na media ng Masbate na sina Ram Aguilar Season, Benja Gigante, J. Ligaspi Alfaro at mga tumatayo ring information officers ng kanilang LGU na sina Phil Monares at Peter Corpus. Kinasuhan sina Season at mga kasamahan matapos na ireklamo ng kanilang media organization na Masbate Quad Media Society si Co sa kasong plunder, pagdarambong at malversation ng pagdispalko ng pondo. Sa halip na matapat na harapin ni Co ang mga aligasyon ng korupsyon at pandarambong laban sa kanya, panunupil ang tugon ni Co upang patahimikin ang kanyang mga kritiko. Sa kasong ito, malinaw na inilabag ng kampo ni Co ang karapatan sa malayang pamamayag ng naturang mga media. Masahol niredtag ang naturang mga mamayag batay sa akusasyong sila ay may mga kasapi ng New People's Army. Hanggang ngayon pala hindi pa rin mawala-wala itong mga red tag na ito para sa mga kasama natin sa media. Alam niyo ba kung bakit nagkakaproblema itong mga natin? Kasi nga isinasangkot tayo mga media, nakasapi tayo ng mga New People's Army. Kami po ay gusto ko pong linawin instrumento lamang ho kami sa pagpapaabot ng mga impormasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga alam nilang wala silang boses na napaparating sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nakaupo sa posisyon
mapataas man at mampalokal, o mapabarangay man yan at kaliit-liit ang mga asosasyon o ahensya de gobyerno na wala pong kakayahang ng lakas ng loob na ipaabot sa mamayan ang kanilang mga hinaing. Sana po matigil na po itong mga pagre-redpag sa ating mga kasamahan sa media. Tiyak na hindi titigil si Gobernador po hanggat hindi napapatahimik ang mga kritiko at tumututol sa kanyang maanumalya, tiwali, gahaman at despotikong paghahari sa Masbate. Mula sa inosenteng magsasaka, karibal sa politika at magiging sariling katauhan, walang pinipili ang karasan ni Ko sa desperasyon makapanatili sa kapangyarihan. Nasa haligi ng pagkagahaman ni Ko ang mga militar, pulis at iba pa niyang armadong tauhan upang magasik ng takot at supilin ang pagkakaisa ng mga Masbateño. Bilang revolusyonaryong organisasyon ng mga gawat ng singing, literatura at mga mamayag ng malayang pamamayag, binibigyang pagkilala ng armas Masbate ang paninindigan nila Sison at mga kasamang media. Sa kabila ng malinaw na napatuloy silang ilahad ang katotohanan para sa interes ng mga Masbateño, sa kasalukuyang sitwasyon ko sa nagiging kasangkapan ng media para baluktutin ang impormasyon at katotohanan, dapat tularan na iba pang kagawad ng media sina Sison at mga kasamahan sa paggigiit sa kanilang karapatan bilang mamamayan at karapatan bilang mamamayan ng Masbate. Ang matapang na pagreklamo nila Sison at inspirasyon sa mga kapwa Masbateñong biktima ng pang-aapi para sila ay tumindig at magpakatapang na ilantad ang nangyayaring abuso at korupsyon sa ilalim ng paghahari ni Ko at ng militar. Ang mga paninindigang ilantad ang kabulukan ni Ko ay patuloy na walang makahadlang sa pamamahayag at determinadong magkaisa at lumaban. Kaugnay nito, mananawagan ang Armas Masbate sa mga Masbateño na buuin ang pinakamalapad na pagkakaisa upang ituloy na ilantad ang kabulukan ng dinastiyang Ko at labanan ang kanilang tangkang habang panahon na magpakaasa sa poder o magpakasasa sa poder. Ayan po election time na kasi ganito na po nangyayari dyan sa Masbate. Inikayat din ng Armas Masbate ang lahat ng kagawad ng mga media sa probinsya na magbuklod bilang isang tinig at organisasyon para sa mamamayan sa kasalukuyang realidad sa probinsya at pagkakawatak-watak ng iba pang asosasyon ng media dahil sa sinusuportahang mga politiko, interes at paninindigan at issue. Mas masahol pa ang mga medyang magiging kasangkapan ng disinformasyon at paninindigan sa pang-aabuso ng militar. Dapat tandaan ng mga kaibigan natin sa media na ang propesyon at karapatang tinatamasa nila upang makapagpahayag ay utang natin sa pakikibaka ng mamamayan para sa demokrasya at kalayaan. Hindi totoong walang papanaligan ang media sa mamamayan, dapat at tanging sa mamamayan lamang ang kanilang karapatan. Ayan po, pahayag yan mula po sa Armas, o ang pahayag sa media, artista at manunulat ng sambayanan dyan po sa Masbate. Nakakalungkot po nasa hanggang ngayon po may mga tao na patuloy pong naninikil sa mga paglalabas ng mga impormasyon para ipaabot po sa ating mga mamamayan kung ano po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Nakakalungkot isipin na patuloy pa rin po ang red tagging na nangyayari sa hanay ng mga media. Sana po maintindihan naman po ng ating mga nakaupong opisyal na kami po ay mga media na nagpapahayag lamang po at ipinapaabot lamang po kung ano man po ang hinain ng ating mga kababayan. Naging kontra man yan, maging negatibo at positibo man yan para po sa inyo. Ang sa amin lamang po dito po sa hanay ng mga media, pawang katotohanan at iniwasan din po namin ang mga maling impormasyon na ipaparating po sa aming mga kababayan. Dito po sa probinsya ng Sorsogon, alam ko na wala naman po nangyayaring ganyan po dito kasi ang media at ang mga nakaupong opisyal ay nagkakaunawaan. Bagkos ay sinasagot po ng aming mga opisyal kung ano man po ang mga kontrobersyal na isinisiwalat ng aming mga kasamahan sa media. Magaling po ang aming mga opisyal dito, hindi mga balat sibuyas. Kaya bilib po ako
sa mga nakaupong opisyal ngayon dito sa aming probinsya. Sa mataas man at hanggang sa pinakamaliit na katungkulan po na mayroon po dito sa amin sa probinsya ng Sorsogon. Sana po ito po ang maging salamin nyo po na probinsya ng Sorsogon ay may pagkakaisa at ang aming mga nakaupo ay sumasagot po sa mga kontrobersya at issue na ibinabato sa kanila at na ipinapaabot na rin po sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay po sa inyo ng mga impormasyon sa harap, maging man sa camera o sa mga radyo po. Kaya kami dito sa media, sa amin mga media po sa probinsya ng Sorsogon, wala pong wala pong matatawag na mga bias. At kung mayroon na nagtatawag na kami po ay bias, sa kadailanan po na ang mga issue po ay hindi nyo po nasasagot, ay kami po naman ay nagpapaabot po sa inyo na pwede nyo naman pong sagutin kung hindi nyo po nagugustuhan ang aming mga sinasabi. Kasi po ang aming mga sinasabi ay ayon naman po sa mga impormasyon na nakakalap po namin sa inyong lugar at hindi po gawa-gawa lamang po. Kaya ngayon po, kung ano man po yung kung hindi nyo po nagugustuhan, pwede na po nyo kaming balikan at sagutin nyo po. Kahit sige mo, sa tama lang po, ang media po ay lagi pong sa gitna. Laban po kami sa katiwalian, nagbibigay po kami ng impormasyon, maging negatibo man yan at maging positibo po, para po sa pantay na pagbabalita. Ang Bicol TV Sorsogon po, ay welcome po dito ang lahat. Wala po kaming pinipili, wala po kaming dito, wala po kaming tinatawag na masamang tinapay, ika nga. Lahat po ng mga politiko, lahat po ng mga ahensya na meron po tayo sa probinsya ng Sorsogon, welcome po kayo dito sa Bicol TV Sorsogon na ilahad kung ano man po ang gusto ninyong ilahad. Ipaabot na impormasyon upang maintindihan po ng ating mga kababayan. Nakabukas po ang aming mga pintuan dito po sa Bicol TV Sorsogon. At dyan po magbabalik po kami makalipas lamang po ang ilang mga paghahanap buhay. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside T-Nex gas station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323.
planong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Dodi. Babalik po gagawin sa programang Kaagapay sa Umaga. Live na live po kita, digdi po lamang yan sa Bicol TV Sorsogon. Mahiling man po kita ginawa sa satuyang po YouTube account, saka sa programang Kaagapay sa Umaga sa Bicol TV Sorsogon. Ongoing ba sa YouTube natin, partner? Okay. Yaman kita sa live programming dyan po sa YouTube, sa YouTube channel. Hanapin naman po niyo ang Bicol TV Sorsogon. And good morning po pala, kay Pamarayan, Barangay Captain Pamarayan, Arlis Hanaban. So, kasuhapon, nag-opening na tabi ang klase. Lalong-lalo na bisita ta po ang manlaylay na eskwelahan digdi po sa siyudad kan Sorsogon, sa Burabod, sa Bubingkahan. Digdi sa may Sorsogon Pilot Elementary. Medyo makaruruyag na mahilingan sa tuyang mga kakian na on uniform. Mga excited na mga kakian na kaibanan bitbit ang kanilang mga magurang, lalong-lalo na yung mga first time na magklase sa Sorsogon Pilot Elementary School, first time magklase sa Bibingkan Elementary School, asin man sa manlain-lain ng mga eskwelahan sa siyudad kan Sorsogon. Kasuwa po na hiling ta may mga naghirubi na mga aki, na aram tama na dili ini mga hali pag abot sa first day of classes, may mga yan tabi, may mga nagpapasaway na gusto na mag-uli na halos intatarabok sa mga gamit tabo magbawag sa klase. Yun po ang mga nato kasapon ng mga naabutan pa ng mga pangyayari. Sabi ko nga yearly yan nangyayari bako lamang unya na taon, maski nga sa mga aki na hali na dyan, na grade 1, nagkinda na grade 1, tapos mo ng grade 2, pa bang giraray, pag first day of classes, ang mahihiling ta, na natampisay sa mga kakian ta, na gusto, may pig papabakal kay mama, kay papa, kay mami, kay daddy, o whatsoever pa ng katawagan sa ng mga magurang, na gusto madara sa eskwelahan. Minsan may mga bit-bit pa na kanaman. Kamatabi, ano po ang na-experience nyo bilang mga magurang sa paggatod sa inyong mga kakian? Sa inyong first day of classes. Ako kasuhapon, so aki ko tabi, first day na magklase sa Sorsogon Pilot, panghapon, kaya lang dili ko man po nahatod. Si Agum po ang nagatod. So again, dyan po sa Sorsogon Pilot, takaulay po natin ang principal, lalong-lalo na po si DepEd, ang tabunan sa DepEd sa panginod po ni Sir Tuts Duncillo, kasuhapon na naabutan tayo ni sa Sorsogon Pilot Elementary School. Yan tabi, may mga kaputan kitang inihatag sa iya o inilatag sa iya. Unang-una, manungod sa safety and security kan sa tuyang mga estudyante. Ikadua, tungkol sa mga magurang, importante unang tabi na dapat niyo maraman lalong-lalo na po sa mga magurang na dili po mabayaan ang kanyang mga kakian sa laog na eskwelahan, na ang problema sa mga magurang regarding dyan sa pagbantay sa inyong mga kakiya sa mga estudyante ninda, lalong-lalo na mga kinder, grade 1 and grade 2 pupil dyan po sa manlaylay po na eskwelahan. Ina-address na po nato parang kasimbangan po ni Sir Tuts, para po sa kabilugan kan mga eskwela po digdis po sa siyudad kan Sorsogon, lalong-lalo po sa mga elementaries, Napot man tabi natin tungkol sa uniforme sa mga kakian. Napot man tabi natin kung ano ang mangyamento na pwedeng mangyari dyan po sa Sorsogon Pilot Elementary School. Sorsogon Pilot Elementary School, baga kung matatandaan po niyo last year, ginaba na po sa mga classrooms na parte po dyan sa may parting sirangan, harani po sa coastal area. Iyo po ang sarok na nahapota diyan. Kamusta po ang mga eskwela na magamit po dyan po puta sa pigraba na classrooms?
ang kung magurumdaman po natin mga grade 5 and grade 6 ang mga estudyante na nagagamit po sa classroom na pigruba dyan sa nakaagi na taon. So magiging sistema po pala habang dili pa tabi na titindog ang panibag ng mga classrooms na proyekto po ini sa tuyang gobyerno ng lokal na gobyerno sa pangingat po ni Governor Edwin Bubuyamor sa tabang naman po sa tuyang Senate President Francis G. Escudero sa tabang na po kan nasyonal na gobyerno habang pigara-talat po yan. Ganito po ang magiging sistema sa eskwela sa grade 5 ng grade 6. Ang grade 5 ayon po sa pag-istorya na po ni principal na ang tugang po ini sabi ko nga pag una ko kakambal po ni Kapitana Bessie Diaz kan Santo Domingo before na naging kapitan ang tugang po ni Ma'am Bessie lingawan ko ang gamit na apelido kay ni Madam, pero sabi nga niya ang paliwanag niya so grade 5 na daing classroom ang schedule MWF so Monday, Wednesday, and Friday. So tulong at the whole day po yan para sa mga magurang kan mga estudyante na yaon po sa Sunsugong Pilot Elementary School na daing classroom na magamit po sa iba na classroom. Siguro pagagamitin ngayon sa mga classroom sa grade 1 na harani duman MWF sa grade 5 so grade 6 tabi nasaruman po sa daing classroom sa ngunyan ginaba nga po duman sa tawag kayo Mindanao area ba yun Mindanao Avenue na pigkapod dyan kung may nag-iimod mo sa tuya makiano man po sa kuya kung anong tawag nito dyan ini po ang pigruba baga na pigigibo ng unyan dyan po sa may pating sarangan tulong palapag yata ini na eskulahan if I'm not mistaken so ang grade 6 po ang klase ninda TTHF yan. Ang Friday, magbibiyo na as whole day ang grade 5 and grade 6. So, tigtulong aldaw po na whole day ang grade 5 and grade 6. Diyan po sa Sorsogon Pilot. Inapot po, ma'am, kamusta po? So, daing klase na aldaw kang grade 5 and grade 6. Ang simbag po sa tuwa kang principal na nakaulay ta. Ang sistema garo, irog kayo ni. Modular classes manggiraray. Ang MWF, daing klase ang Tuesday sa grade 5. Ang gigibuon tabi kan mga maestra, itataw na po ang mga dapat himuon sa mga estudyante para magpadagos manggiraray ang sa indang pagkaklase mas kinasaharong na po sinda. So, meaningful, sa madaling salita, ang Martes na daing klase sa grade 5 doon sa Sorsogon Pilot Elementary School, mag-aagal manggiraray ang kainsan ng mga estudyante sa harong sa pamamagitan po sa mga ipapadara na mga, kumbaga ang tawag kayo ni sa tuya sa panahon assignments naging modular na po yung tawag niya, may binanggit sa kuya na nalingawang ko sukat sandili nagdadaras ng sa notebook ang sa idong lingkod so again, arog kayo ng mangyayari siring man, same with the grade 6. So, klase na adlaw na dahil klase sinda, magpapadara man po ang sa indang mga teacher. Nin mga gigibuhon, sa indang harong tanganing, dahil masayang, so adlaw na dahil klase na mapaduman sa eskwelahan. So, whole day manggiraray, tabi ang klase tanganing, ang pamasahe, parehas po sa nakagawian na mag-hapdi-hapdi patabi, mauli-uli, sayang po sa pamasahe. So, ginibo na lamang po sa pamunuan, dyan po sa Sorsogon Pilot Elementary School, whole day manggiraray po. Maski nga nito lang aldaw, pero whole day. Same man po dyan sa mga ibang klase. So, again, ang security na hapot naman tabi, naghahagad tabi ang manlain-lain na eskwelahan sa tabang na po. Kan mga SK3, nayaan po na nakapalibot sa inyo. Siring man, ang presente man tabi ang tawag kini ang panawagan po sa mga barangay na harani po sa sindang eskwelahan ang mga barangay tanod sa pangyayat kansa ng barangay captain iyo man po ang magiging tawo ninda tanganing mapangalagaan ang security kan sa tuyang mga estudyante na nag-eskwela sa mga aldaw kung panahon nin tralasihan. So again, magayunon tabi ang problema po na kinakarap ko sa tuyang mga maestros. Yan din na po. Ini
particularmente madalagan duman sa mga parents, no? So mga dili po ahali na mabantayan sa mga sa mga aki na nag-eskwela. Sabi po kan sa tuyang chief superintendent sa DepEd na si Sir Toots Doncillo, tatawan po kamo ni sa bulan panganing mapaintindi sa indong mga estudyante na after 1 month, 4 weeks na yaong sinda nag-aantabay sa ng mga estudyante, dapat napasabot na po sa mga estudyante na bawal na sinda mag-standby, magbantay sa inda whole day dyan po sa eskwelahan. Ano? Dapat maaraman na po kan sa tuwang mga estudyante na maging na sinda, masanay na sinda. Ano? Masanay na sinda na daing nagbabantay. Dapat sa harong palang pigpapaintindi na sa tuyang mga estudyante. Ano? Nabanggit naman po natin, arog naman po. Inisarap po ini na pag-irestoryahan nasyonal. Ang regarding tabi sa mga maestra, iyan po na may darakulao na tattoo. Kasi na pag-irunan po naman ini, sa mga iba-ibang maestras. Iba-ibang mga maestro kung saan naman manlalay na eskwelahan. Ang regarding po sa may darakulao ng mga tattoo sa sindang mga lawas na nahihiling kung sindang mga estudyante. Ang kung anong kaputan, tabi ang magiging pangitaon kung sa tuyang mga estudyante na nahihiling sa tuyang mga maestra na may darakulao na tattoo. May nagsisimbag na mga tattoo da arts. Yes po. Yan tabi ako dyan sa big-apod nato na arts ang tattoo, but we have to understand naman siguro na pigahampang ta mga minor de edad. Siguro para sa kuya, dili ko man indiscriminate sa mga maestro, sa mga maestras na may mga darakulao na tattoo na nahihiling kan sa tuyang mga estudyante. Dili ko po indiscriminate ang narog kayan. Tama na baga? Nagrelaog ka mo dyan, nagrelaog ka mo sa mga professional yan na sana naisip man ninyo tabi, na kamo tabi mahihiling kan sa indong estudyante na arog ka yan. Ako bilang magurang, ibang perspective po kaya na pagkakaigwan ng tato. Pa ako tabi, siguro wala ako sa lugar na magtaram kayo ni, pero ini opinion ko sana. Ang mahihiling ko tabi sa mga estudyante natin ng mga minor de edad, iba ang magiging perspective kan mga sa tuyang estudyante, lalong-lalo na pag-abot sa pag-apod na respeto, pero makukulangan ang sa tuyang mga estudyante sa pagtaon ng respeto sa mga maestro kung mahihiling ninda na ang saro na maestro, ang saro na dapat pigigalang-galang nato, halos makita na bilog na lawas may mga tattoo. Imagine po niyo pag ma-abroad ka mo, saro tabi yan sa pigahapot, base may mga plano ka mo mag-abroad, saro tabi yan sa pigahapot kung may tattoo ka mo uwara. Ako tabi naka-experience na kay pag-abroad, pigahapot man sa kuya yan, nang panahon na employee pa ako, kung may tattoo ako uwara. Happy to say na ako tabi dahil tattoo. Bako kumaninipigano na arugong po niyo ako. Sabi nga niyo, ang tattoo is art, is a part of art. Pero kung babasihan tabi ang istorya regarding sa tattoo, dako po ang kaibahan sa art digdi po sa tuyang lugar kaysa po pag-aapod na art duman po sa mga talagang nakasanayan na ang tattoo po is art. Like Baguio, ang mga sa tuyang katutubo, art po talaga yan sa inda. Isang panahon nga pag nakakailing ako sin may mga tattoo, aram po niyo na ang nasasabi ko, hali tabi sa aram na niyo kung saan hali. Ibahan tabi, lalong-lalo mahihiling kan mga estudyante ka habang naghihiling sinda sa mga movies o whatsoever pa yan, nahihiling ninda na sa sarong lugar kapag may tattoo, yang hali ka duman. Habo tamang po yan mangyari. Habo tabi natin maisip yan kan mga estudyante kan sa tuyong mga minor de edad, ang arog kaya nakaisipan. So again, ini lamang po niya, opinion lamang po ini. Na sana dili mag-abot ang panahon ay pagbawal yan kan sa tuyang DepEd Secretary na si dating Senador
Ernesto Angara, nangunyan po siya na po ang Deputy Secretary, na dati tabi kontrahon manini na senador sa may mga tato, lalo na po sa mga profesyon ng mga arog kayan. Sa ngunyan tabi dili man ini pigi nagiging dako na issue para sa iya. Pero paano po kung mag-come out na po ini sa kaisipan niya na there's something wrong regarding sa mga bagay na yan. Nayaw ka nagtutukdo kasing mga kamayadan sa mga kakian, pero ikaw may hiling na naarog ka yan. Ano? So again, dili ko po tabi ni pag-discriminate sa tuyang mga teachers, mga maestra, na maglaog ka mo na may mga tato. Wala kita problema ng pag-irustahan. Hindi napag-irustahan pa lang ini po. Kasi po may mga naghahapot ng mga magurang. Na naman niya ini. Kung sa bagay tabi mahiling tao, mismong mga padi sa ngunyan, may mga tato. Tabi halimang kay Manay Rose Orchids, happy watching po dyan sa Houston, Texas, sa USA. Good morning po Manay Rose Orchids. Good morning tabi Brad Jojo. Brad, ang tato arts lang yan, basta isa lugar ang tato. Dito sa Amerika walang discrimination, basta wag lang maglagay earring, sangudoy at ilong at kilay, depende sa tato kasi may magayon man na tato. Yes po, sabi ko nga po dili naman po pagdidiskriminar sa mga maestra nato na may mga tato, na nagiging tagapagturo ng mga mayad na kaaraman para sa tuyang estudyante. Sa atin lang po opinion sa may ni. Pagpapabot ko lamang po kung ano man po ang sentimento kung sa tuyang mga kababayan, sentimento po na medyo may mga nadidismaya po sa tuyang mga kababayan na may nahiling sindang aruken. Pero again, good morning po kay Miss Jane May Cañeta Junela. Kamusta po? Ginby Sardines na gawang Bicol noon. Pagmamalaki po ang Sorsoganon ng sardinas po, igwa po ang Sorsoganon. Made in Sorsogon ika nga. Ginby Sardines tawag ito. May mga may mga negosyo pa si Ma'am Jane may mga school supplies pa nag-aanaman po sila, nag-adapt po sila sa online marketing na i-deliver po right in top of your door sa balay po ninyo. Ayan po. So again, dili ta po pag-discriminate sa may mga tato. Okay? Tapos na po ako sa issue naan. Bultado naman magdadaman sa issue na tigdabalik-balikan sa kuya. Ini po manungod sa mga kliyente tabi kan Jade Real Estate Marketing. Paulit-ulit po na nananawagan ng sa inyong mga kliyente na sana kung ano man po ang napag-urulayan nindo, kung ano man po ang nasusurat sa mga tinaw ninyong kasuratan, dapat matupad. Ang kasuratan tabi sa ring bagay na pwede maging ebidensya, lalo na po kung pirmahan po niyo ini. Kung magbabalgar po kamo sa ururong po niyo, may kahantungan po yun na sanksyon o penalidad sa batas na legal. Sa sana, ini na mga kliyente na ini, dangugon po niyo. Paparas po sa ninsasabi po ninda, paras po sa ninsasabi ninda, ang sa indang kwarta na piglagak po dyan sa indong kumpanya, dugo at pawis po ang puhunan. Dugo at pawis ang saydang puhunan na pinagtrabaho ang tabi grabe. Kung masasayang na mapapaduman sa kawaraan, dili tabi kita nagkakaigwan ng konsensya. Sa mga arog kayan na ang kapata padagos na naghihinguha sa buhay, pero sa mga arog kayo ni na mga problema dili ta na sa ayos, ay dumang kita sa legal permit kita. Sabi ko nga sa nakaulay ko tabi ang CEO sa Jade Real Estate Marketing, magayunan tabi ang mga binanggit niya sa kuya, pero iba po ang pipaabot naman sa kuya kan mga kliyente ninda na gusto tabi magpahayag kan sa indang mga salulubin. Ang regarding po sa indang mga claims dyan po sa repad na kung ano po ang napag-usapan niyo. May nagsasabi na kamuda tabi scammer. Dili ko po inipigaan ta. Sabi ko nga sa indang mga kliyente, bako man siguro scammer ang Jade.
papadagos man sinda nag-operate, padagos man po nabukas ang sindang opisina, no? Na-interview tanong po ini-design live, ano? Dili man po siguro mapa-interview live, no? Ang sarong scanner. Again, ang panawagan po niyo, pinaabot ko na po sa pamunuan po kan JED Real Estate Marketing. May huro na po kamo na napag-irestoryahan, may papel po kamo pinanghahawakan. So, halaton po niyo yan na aldaw kung ano po ang napag-usapan niyo. Ngunyan tabi, digdi na po ako sa conclusion na ini. Kung di po yan napatutuhanan na kasuratan, dyan na po kita mag-revoke grabe pa. Paulit-ulit na po, nagagamit na lang kita sa mga maling impormasyon na nakukuha ta. Tabi, aram po niyo kung saan ako, dumantabi ako sa mga tao na naabuso, di po ako duman sa tao na mapang-abuso. Kaya ako tabi, saro man naka-experience kung paano abusuhon sa mga tao na mga abusero. Nagnegosyo ko tanong tama, pero pinagdulo ko lang sana kita. So mga araw kayo na tawa, dapat dili po yan pigkakalinga o pigtatawanin mga tawag kayo rin mga maray na pahikitungo. No, hanggat maaari kung kaya natong kulkugunta. No, ang mga illegal ay dapat magkaigwa rin mga penalidad sa batas. No, kung may mga kaparusahan na dapat itao, ang taas na kaparusahan itao na. No, pag grabe ang napiperwisyo ng mga kababayan ta sa mga bagay na arog kayo ni. Mga naghihinguha, mga nagsisakripisyo, mga naghahanap buhay, mga pinabalaan, mga sinangla na kung ano-ano na gamit, mga pinabakal ng mga kadutaan, tanganin magbakal giraray, ng panibag ko ng mga paghaharungan ninda. Pero kung arog man sa niya magiging sistema, lalo na ini panawagan po ini sa gabos ng mga real estate marketing dito po sa probinsya kan Sorsogon. May mga media tabi na masusugkang katotohanan. May mga media po kamo, lalong-lalo na po ang mga naabuso, may mga media po kamo na pwedeng ranihan. Panganing kalampagon ang mga arog kayo ng mga real estate marketing. Bako lamang po ang sarong real estate marketing ang pigtatawan taning kayo ni. Kundi sa gabos na may maraot, maraot na gawi, maraot na pagdinegosyo na tigigibo digdi po sa probinsya kan Sorsogon. Aning po kami po ang magiging instrumento nindo sa panawagan na iluwas ang mga baho na mga dapat iluwas na mga baho kan mga arog kaya na negosyo. Ginagalit niyo ako baka po ako rate sabi sa nagkakomento ang dugo ko bako pigluluwas ko lamang po ang mga hinaing kan sa tuyang mga kababayan. Parehas po kanina sasabi ko, instrumento lamang po kami. Panganing ipaabot po sa iyo, ano pat naging ansilbikan sa muyang programang Kaagapay sa Umaga, kung dili po kamo matatawa ng kaagapay. Tama po yan, Ma'am Rose. May tubig lamang ang mga kabalugtutan. Dapat may nasasampulan para kaya lamang po Rose Orchids sa panahon niya, maski may nasasampulan, may mga tao manggiraray na garumanhid na sa mga arog kaya na maski nasampulan na, may padagos panggiraray na naggigibo nin maraot sa sayang kapwa. Bago ko tabi batugan, so issue manungod po sa programa, awato na gud na issue ang sabatit anay, Nano ba sa nang tawag niyan na programa kan Batit Anay? Yaon may tinaw sa kuya Pero again programa ko po ni na Batit Anay na manungod din sa mga almost 516 na beneficiaryo. Bago ko tabi arangkadahan dyan na issue. Sa giraray tabi tuguti tabi niya ako na magpadalagan sa giraray nin paghahanap buhay sa Samuyang Istasyon. Mabalik po kita, makalipas lamang po ini. Buena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga.
Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Jojo. Dito lang. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have a restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. For a place to stay? Come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. Programa sa umaga, talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga,
kasama si Kaki Aki. Ang oras sa bilog na Pilipinas, alas 7:51 na po ng pagkaaga. At ang oras na yan ay atid po sa inyo ni DSWD ASEC, Attorney Ronnie Escudero III. Atid bang tabi sa inyo ni Vice Mayor Kasiguran Dennis A. Escudero. Basta Escudero, tiyak ang serbisyo. Siringman, atid bang pa sa inyo ni Manay Mati Perdigon. Atid bang giraray sa inyo ni Konsihal PJ Rabanilla, Konsihal Lester Lobiano, at syempre atid bang po sa inyo ni Konsihal Danny Diladja. Sabi kan sa tuyang mga komentarista, manungod sa mga batas-batas na igwa kita digdi sa Pilipinas, irugo na daan sa Amerika. Manay, sad to say, bako naman kayo po nagparahimo sin mga batas ko ta kung tutuson. Sundon talangan 10 utos ng Diyos. Sigurado matiwasay na po ang bilog na kinabaan. Ang pinaka-Biblia po nato pag-abot sa mga batas na yan, isang 10 commandments of God. Di po ba? Gabos na batas ta, nakapanood po dyan sa pigtao na 10 kautusan kan sa tuyang mahal na Diyos. Kaya nga sabi ko nga so many laws na igwa kita didi sa Pilipinas, so many ordinances na ginibo as in tinawanin mga resolusyon, pero sad to say, sa tuyang na experience sa ng mga panahon, garo mga kabaliktaran na sana. Sabi ko nga before, naganabaga ako, ang gobyerno dapat para sa tao. Kasi may kasabihan na government by the people, for the people, and of the people. Nadumduman ko sa si Sir Bengue, kana ko nasa high school pa sana. Si Sir Bengue, sangon yan, si Sir Red, grabe ni kung na-lecture sa Muya, values education teacher ko yun, isang nayaw po ako sa Sorsogon National High School. Grabe ni kung nasurumaton si Sir, palibasa reporter, palibasa paras naman na komentarista, paras naman na taga-media, pero ini si Sir pag-abot sa pagtukdo, one of a kind. Kaya grabe ang makukuha mo ng mga adal, hali sa iya. Ini sinabi niya, pigtutugdo niya sa kuya, ini na government of the people, by the people, and for the people. Saan mo niyan tabi yan nahihiling ko baga? Garo kong bibikulin ta sa maling pag-aanalisa. Government of the people. Ang gobyerno dapat ng katauhan. Sa naon ang spelling kayo ni? Government of the people. Ang of, gibuon tabi nato na duwa na F. Of. Government of the people. Ang gobyernong maghahali sa tao. Tayo na garo nag-aarayo tabi ang tao sa mga dapat na nagsiksecure sa sainda. Sa tuya. Ang government by the people. Ang gobyerno by the people. Ang gobyerno hinimo kang tao. Pero kung mamaliun ta, ang by tabi, gibuon tabi na BUY, o by as in bakal. Government by the people. Ang gobyerno tabi, pagbabakal ng tao pag-abot ka ng eleksyon. Ayun na tabi yan ang nagiging sistema tagdigdi. Government by the people. Yes. Para man makasabi na ang eleksyon, bako na yun yung pagbabakalan mga butante. Tapos ang pagsisisi, bandang nasa uri na. Nata nga, binuto ko pa ngayon dahil nga nakatabang sa kuya, pag-abot siya na nakakinggana. Ang problema tabi nasa sa tuya. Mga nasa sa tuya ng mga elektador, mga parapili. May mga tao na mga mayadon, pero dahil kwarta per dili ng gagana. Yan. Yuman po ang pigsa sa mandala. Yan tabi ang sa kuya na duwa na yan, ng gobyerno.
Government of the people and government by the people. Lalo pa ang saro. Government for the people. Ang gobyernong para sa tao. Ang portabi baguhon tang spelling. Gibunta na POOR. Poor. Papobriho ng tao. Ang gobyerno papobriho ng tao. Imbis na tawa nato ning hanap buhay ang mga kababayan pa. Ang mga tao na nag-aasa sa satuya. Bako natin pigahatagan ng maray na trabaho. Pigahayaan ta na magtiyos. Pigahayaan ta na magpirila kung saan. Tanganing kamo ang pagparasarambahon. Yan, tabi ang ano ko kaya ng mga kasabihan na yan. Naaram ko tabi, mapatino ka mo mismo. Na kita, nagpaparas, linuhod na lang sana sa mga politiko na may mga kwarta na dapat nagpatauta sa tuya nin maray na serbisyo, tawang kita nin mga maray na paghahanap buhay, pero padagos nagtitiyos kita, padagos na may mga isang kahig, isang tuka na mga kababayan na padagos may mga darang papel, mahagad din bulong, mahagad din man lain-lain na kung ano. Dili man tabi marahot ang paghagad nin tabang sa Indo. Kay kamo tabi ang nasa poder. Pero sana tawan man po Indo, maging pangaturugan po sa Indo, lalong-lalo na po ang mga nakatukaw na nata may padagos na araw kayo ning kaginibuan. Nata ang kada pamilya, kada sarong pamilya makakaining ka na daing trabaho. Nata may mga pamilya na grabe ang pagtios. Samantalang ang lugar mo, grabe na ang progreso. Panluwas lamang sa naya na progreso na naihiling ta, pero ang kalaug-laugan kaya na progreso na anday tapo naihiling. Ngunyan, haramin na naman po ang eleksyon. Haramin naman po ang eleksyon. Maggurup-gurup kita. Yes, may mga tao na daing kakayahan na makumandidato ta daing kwarta, pero may mayag na puso na handang ilaan sa Indo. Pero yaon manggiwaray kita, napiperdi kita sa tabog kang kwarta. Kapirmi ang mga may maray na kaburutan na pagtabong sa tuya, pirmi na uud dyan sa perilihan. Ngayon tabi ma-eleksyon, isipon niyo, may kwarta ang kandidato na may kwarta. Duwa ini na gusto kong mangyari. Magpili kita sa may kwarta ng tao. Yes, pipiliin ka may kwarta na tao, pero isipon ta na may kwarta na tao na makabulig sa tuya. Bako lamang sa permi kita marani na dara kitang papel sa kalang matarabang. Gusto ko tabi ihatag ang example na ini. Anabo kumantabi na irugo nindo ang saro na lugar na ini. Minsan nagduduman tabi ako sa munisipyo kang Kasiguran. Nag-attender tabi kita. Min session duman kan mga konsihal, kung sino man po ang yaon. May mga nakapirila duman sa hagdanan. May mga darang reseta, solicitation papers, o manlaylay pa na for sponsorship. Pero bago tabi ini magbatog na sesyon, o pagtapos kang sesyon, araw tayo na nangyayari, saro yan pagpapalaog sa opisina kung saan yaon tabi ang mga kanggawad. Riglaramihan tabi na sa saro ng mga konsihan, mga opisyal na yaon. Ruyaguno na tabi ang mga nakaperila sa halagang 50 pesos o 20 pesos na pigtataokan mga nakaturukaw duman. Tagdili na sasayang ang sa indang pagduman. Dili na sayang ang pamasahe ninda, ang pag-effort ninda na pagagad-bulig sa mga opisyal. Sa diit na halaga, pagluwas sa pintuan, ruyaguno na tabi. Sana arag man kayo bigdisa sa tuya na nahihiling tamambaga, kaya lamang sunahiling taga iba. Kung inabaga ng mga arag kaya ng mga bagay, sa halagang sentimo, sa halagang kantidad tabi na pagtatawan tabi, di man niya nabusa pa nga abuso eh. May mga darang reseta, may katotohanan na may darang reseta sa natabangan pa mas gidit na tabang. Bakit na tabi pagparapasa-pasa kung kani-kanino lang. Ini panawagan lamang po, lalo nang munya na haring ng eleksyon. Bakuya? Sige. Aramon po yan kung may makaurog tabi sa
sa Gibo kan munisipyo kan kasiguran. Kung dili po nindo araman nangyayari sa munisipyo kan kasiguran, kamo mismo ng mga opisyal, magduman tabi, maghiling-hiling po kamo. Magpaano kamo magtagatanaw kamo kung paano sinda maghatag nin tabang sa side ng mga constituentes na nakapila duman. And thankful ako na si Mayor M. Samorayaon. Thankful ako na yaon tabi ang Sarong Dennis Escudero na Vice Mayor kang kasiguran. Thankful ako may mga kagawad na talagang handang magtabang sa side ng mga constituentes. Bakunin din yung pigigibo dahil ang sa harap ng eleksyon mo di pigigibo din ni sa ngarang kang serbisyo publiko. Sabi po ni Ma'am Glorio sa Lolo, marami na pong batas. Ang problema ay ang implementation. Ang problema dahil hanggat may mga nakaupo sa pwesto wala ang puso sa tao, pinaglilingkuran at nakapokus sa bulsa kahit anong batas na gagawa ng butas, simpleng mamayan ang mga dudusa. Tama po kayo dyan. Very well said po. And very correct po kayo dyan sa tinuran niyo po dyan. Thank you po, Ma'am Glorio sa Lolo, sa 200 stars. Yes, palakpakan lang po natin si Ma'am Gloriosa. Salamat unang tabi sa 200 stars na pinadara po ngayon. Hindi man si Ma'am Gloriosa, dili man po kami nagano, pero sige lang po, padara lamang po. Thank you very much po. Sa kabuturan sa Guyang Puso, kabuturan sa tuyong mga kaibahan digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Salamat unang tabi sa padagos na pagsuporta sa Bicol TV Sorsogon, especially po digdi sa programang Kaagapay sa Umaga. Ang sakuyang partner tabi may pigumating hapdos, kaya partner, get well soon po tabi sa imo. And Redemptor Lagsit, thank you very much sa pagsubaybay. Keep watching po sa programang Kaagapay sa Umaga. Siling man po, panawagan ko man po, keep watching po sa tuyong mga masunod na mga programa. Ang isyura mismo po para sa mga station manager. Muna po tabi, pasadahan ko na tabi ang panawagan tabi kan mga beneficiaryo tabi kan Batit Anay program. Ini po way back sa panahon po ni Mayor Salili na po nang po ini. Ang naging tabi, tawag kayo ni LPKI. Hindi ko lang po maraman. And calling the attention tabi, ni Ma'am Amy Bonus Lanak. Kung dili po ako nagkakamali, si Manay Amy, garoin niyo po ng agong tabi ni Manay John Lanak. Naaki po ni Lolo Miguel, dyan po sa Barangay Sang Talisay. Siya po pala ng presidente kaningon na LPKI. Ma'am, gusto ko pong ipanawagan sa iyo na may mga beneficiary po kan Batit Anay program o ang LPKI na garoin po po ang sa imong attention regarding sa mga kahaputan ninda. Pero ang beses na po kamo nagpa-survey sa lote dyan po sa may Barangay Madanan para po sa beneficiary kan LPKI, ini po ang lote para sa Batit Anay program. Kamusta na po? Pero surveyor na po ang pinakadaan niyo. Nasagbog din yan. O 4 na daa ang surveyor. Sa LPKI na pinadara niyo yan. Pero sayang naman po ang nabayad niyo. Tadaing resulta. Ang surveyor po, di pa namin dyan, ang issue na nakaabot sa tuya. Ang surveyor, saro po na nagkaigwan sa gawing lote dyan sa Barangay Madanan. Paano po nangyari yun? Dahil yan po ang lote para po sa mga beneficiary po sa LPKI. Ang surveyor po, nagtaon na po kamuning kabayadan na 100,000 pesos. Taliwas po sa pigkuha po daan niyo na contribution sa mga membro sa LPKI na 2,500 pesos. Ang member po na imagine po niyo, almost 500 beneficiaries. I-times po niyo, multiply ang 2,500, tapos ang binubayad po 100,000 sana po duman sa surveyor. Hay na po ang resulta. Hay na po ang blueprint kanasabing survey naan. Data po ay sagbog din yan dahil pang na-awardan. And we are calling also the attention of the city, municipality, and the city government of Sorsogon and the province of Sorsogon also, na sana matawanin ng pansin. Tabako na ini karaw-karaw na gigiribo sa mga opisyalis kan LPKI. Dakulao na po ang gastos kan mga beneficiaryo. Dakol-dakol po na beneficiaryo ang naghahalap na matawan po ini ng aksyon sa mga opisyalis na digdi po sa syudad sa Sorsogon, sa Siringman, ang pandalawigan na sana sarap po na nagtataon ng kayo ni ipapaabot po dato nini ngunyan tabi
panawagan po sa presidente po ngayon kan LPKI na si Ma'am Amy Bonus Lanak na simbagong tabi ang issue na ini na indabate po sa iyo. Sa ginanay tabi si Alan Jojo Lascano po ang sa indong kaagapay sa umaga nagsasabing Diyos mabalos sa indong gabos. Apat tabayan po ninda ang programang issue po mismo kan sa muyang station manager na mayang iba kundi si Sir Sauro Amistoso. Diyos maramaga po sa indong gabos. Buena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.